Relokasyon raw ang solusyon para maiwasan ang problema ng pagbaha sa Kamaynilaan. Kaya naman, unti-unti na hong inililikas ng pamahalaan ang mga pamilyang nakatira sa mga daluyan ng tubig. Narito ang report ni June Veneracion. Dekada-dekada ng problema ng mga taga-Metro Manila ang baha. Pero sa pag-aaral ng Department of Interior and Local Government, hindi lang bagyo, habagat at low pressure area ang ugat ng problema. Ang ulan na bumabagsak sa Sierra Madre, dumadaloy pababa sa mga daluyan ng tubig ng Metro Manila. Dalawa ang bagsakan ng tubig mula sa mga ilog at estero ng Kamaynilaan, ang Manila Bay sa Kanluran at ang Laguna de Bay sa Silangan. Pero eto ang problema, na maihahambing daw sa puso ng tao. Napakaraming bara sa mga ilog at estero. Sa 8 pangunahing daluyan ng tubig, nakabara ang may 20,000 pamilya ng mga informal settlers. Ang epekto, hindi maayos na makadaloy papuntang Manila Bay at Laguna de Bay ang tubig, kaya nagkakaroon ng mga pagbaha. Ang plano ng DILG, matapos sa loob ng 1 taon ang relokasyon na may 20,000 pamilya. Inuna na ang mga nakatira sa gilid ng San Juan River. Isusunod naman yung mga nasa Tulyahan River hanggang Malinis, ang 8 pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ang gagawin namin, dito kami magsisimula, tapos diretso-diretso. Pagka na-clear na 100 meters, turnover sa DPWH, MMDA, simula na sila. Next 100 meters. May alok na mga relocation site ang pamahalaan. May ibibigay pang financial assistance na 18,000 sa bawat pamilyang nakatira sa loob ng 3-meter danger zone kapag nakalipat na sila. Bukod sa maayos na lugar, may mga eskwelahan na rin para sa mga bata. 10 taon na nakatira sa gilid ng San Juan River, si Nesel Santos. Wala na raw sasaklap pa sa sitwasyon nila kapag tumataas na ang tubig sa ilog. 3 baha na yata inabot ko rito. Undoy, Habagat. Pinakamatindi yung Habagat. Dahil na-stranded lang mga anak ko sa taas. Ang hirap at pangarib ng pamumuhay sa gilid ng ilog ang dahilan kung bakit karamihan sa mga taga rito ay gustong tumanggap ng relokasyon. Pero para sa grupong kadamay, nakadalasang nangunguna sa mga kilos protesta kontra demolisyon. At hindi ho solusyon ho talaga yung relokasyon kung sa amin po. Ang kailangan niyan ay siguro ayusin muna ng gobyerno natin kung paano magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan. Nagsagawa na raw ng biometrics ang DSWD para maitala ang mga informal settler na marerelocate para maiwasang bumalik sila sa mga delikadong lugar. Pero para kay Nesel, kapag nailikas na sila, wala na raw balikan pa dahil ayaw niyong lumaki ang kanyang mga anak sa buhay na mapanganib at walang kasiguruhan. Para sa unang balita, June Veneracion reporting.